Naobserbahan mo na ba ang pusa mo na dahan-dahang kumukurap habang nakatitig sa iyo? Ito raw ang halik ng pusa, isang malinaw na tanda ng pagtitiwala. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na sa sinaunang hapon, baka sinyalis ito na hindi na siya ganap na pusa, na tinatantya ka na niya bilang susunod niyang biktima? Nakakaintriga, di ba? Ngayon, lulubog tayo sa kamangha-mangha at nakakakilabot na mundo ng mitolohiyang hapon para maintindihan kung bakit ang mga pusa sa Land of the Rising Sun ay sabay na iginagalang na Diyos at nakakatakot na nagbabagong anyo na demonyo. Susundan natin ang kanilang paglalakbay mula sa simbolo ng swerte na si Manikineko hanggang sa mga halimaw na bakeniko na kayang mag-anyo bilang tao. Pangako, pagkatapos ng videong ito, iba na ang magiging tingin ninyo sa inyong mabalahibong alaga. Pero saan nga ba nagsimula ang lahat? Paano ba nakarating ang mga pusa sa Hapon at paanong nagkaroon sila ng ganitong kontrobersyal na estado? Ang kanilang kasaysayan ay nagsimula noong bandang ika-6 na siglo AD. Dumating ang mga pusa sa mga isla ng Hapon sakay ng mga barko mula sa China. Pero hindi lang sila basta-basta pasahero. Ang kanilang misyon ay sagrado. Iningatan nila ang mga napakahalagang Buddhist sutras mula sa mga daga at mga bubuwit na kayang ngatngatin ang marurupok na scrolls. Dahil dito, simula pa lang, ang mga pusa ay naiuugnay na sa pagprotekta ng kaalaman at espiritualidad. Hindi lang sila hayop, sila ang mga tagapagbantay ng karunungan. Naglatag ito ng pundasyon para sa kanilang mataas na posisyon sa lipunan. Bihira sila, mahal, at labis na iginagalang, at tanging ang mga aristokrata at monasteryo lang ang may kakayahang magkaroon nito. Napakabilis, ang mga pusa ay naging simbolo ng yaman at karangyaan, lalo na noong panahon ng Heian mula ika-8 hanggang ika-12 siglo. Masasabing halos baliw na sa pusa ang imperial court. Si Emperador Ichijo, halimbawa, ay labis na nagmahal sa kanyang pusa, kaya binigyan pa niya ito ng espesyal na ranggo sa palasyo at sariling mga tagapaglingkod. Ang mga pusa ay sinusuutan ng magagandang kwelyar na may kampanilya, pinapakain ng pinaka-espesyal na pagkain, at malaya silang naglalakad sa mga silid ng palasyo. Sa sikat na akda na The Pillow Book, buong kagalakang inilarawan ng court lady na si Sei Shonagon ang marangyang buhay ng mga pusa. Hindi lang sila basta mga alaga, kundi itinuturing na silang miyembro ng alta sosyedad. Dahil sa matinding pag-aangkas na ito, nagsimula silang ituring na halos banal, mga nilalang na nagdadala ng swerte at kasaganahan sa kanilang mga nagmamay-ari. Ang paghanga-pagmamahal na ito ay umabot sa puntong noong taong 1602, naglabas ng isang kautosang imperial. Mahigpit nitong ipinagbawal ang pagkulong o pagtali sa mga pusa. Inutusan ang lahat ng pusa na palayain para mas mabisang makalaban ang mga daga at iba pang peste na nagbabanta sa industriya ng seda. Sa isang banda, isa itong praktikal na hakbang. Pero sa kabilang banda, binago nito ng tuluyan ang ugnayan ng tao at ng pusa. Ang mga hayop na dating malambing at alagang-alaga ng mga maharlika ay naging mga pusa sa kalye, mga street strays. Sila'y naging mas mailap, mas malaya, at mas mahiwaga. At sa mismong panahong ito, nang magsimulang mamuhay ang mga pusa ng palihim, malayo sa mga mata ng tao, doon nagsimulang umusbong sa kamalayan ng publiko ang mga unang madidilim na alamat. Pero, umpisahan muna natin sa maganda. Ang pinakakilala at pinakapaboritong imahe ng pusa sa Japan ay, siyempre, ang Manekineko o ang paanyayang pusa, beckoning cat. Ito yung piguri ng pusa na may nakataas na paa na makikita mo sa halos lahat
ng tindahan o kainan sa Japan. Pero saan nga ba ito nagumpisa? Ang pinakapopular na alamat ay may kaugnayan sa Gotokuji Temple sa Tokyo noong ika-17 siglo. Isang araw, isang mataas na uri ng samurai na nagngangalang Iinautaka ang sumilong sa ilalim ng isang puno para takasan ang isang malakas na bagyo. Bigla, nakita niya ang pusa ng punong pari ng templo. Nakaupo ito sa may pintuan at para bang inaanyayahan siyang lumapit gamit ang kanyang paa. Naintriga, nilapitan siya ng samurai at sa mismong sandaling iyon, tinamaan ng kidlat ang puno kung saan siya nakasilong kanina. Bilang pasasalamat sa pagkaligtas ng kanyang buhay, naging tagapagtaguyod ng templo ang samurai at nagdala siya ng malaking kasaganaan. Kaya, diyan nagsimula ang alamat tungkol sa pusang nagdadala ng swerte o kapalaran. Alam nyo ba, ang kaway ng manekiniko ay hindi lang basta cute na dekorasyon. Bawat bahagi niyan ay may malalim na kahulugan. Pag kumakaway ang kanang paa, ito'y umaakit ng pera at magandang kapalaran. Kung sa kaliwang paa naman, mga kliyente at bisita ang hatid nito. Minsan, makakakita ka ng manikiniko na parehong nakataas ang kamay. Ito naman ay para sa pinakamalawak na proteksyon at kasaganaan. Mahalaga rin ang kulay ng figurin. Ang tradisyonal na tatlong kulay o tinatawag na mike ang pinakamaswerte sa lahat. Ang puti ay sumisimbolo sa kalinisan at positibong pananaw. Itinataboy naman ng itim ang masasamang espiritu. Ang ginto ay pang-akit sa kayamanan at ang pula ay proteksyon laban sa sakit. Kaya naman, kapag pumipili ang mga hapon ng ganitong pusa na anting-anting, talagang detalyado ang kanilang pagpili. Isa itong kumpletong sistema ng mga simbolo na ang layunin ay akitin ang lahat ng pinakamagagandang bagay sa buhay. Sa panahong ito, ang manekiniko ay isa ng tunay na global phenomenon. Hindi na lang ito limitado sa Japan, isa na ito sa mga pinakakilalang simbolo ng kulturang Asyano sa buong daigdig. Makikita mo yan sa mga Chinatown ng New York, sa mga tindahan ng souvenir sa Europe, at syempre, sa hindi mabilang na anime at manga. Bilang halimbawa, ang paboritong Pokemon na si Meowth ay bahagyang hinango ang inspirasyon mula mismo sa Maneki-Neko. Sobrang lalim na ng pagkakabaon ng imaheng ito sa pop culture, na madalas hindi na iniisip na marami ang malalim nitong pinagmulan sa sinaunang alamat ng Hapon. Ito'y naging universal na simbolo ng pagiging malugod at kasaganaan. Ngunit sa likod ng magaan at palakaibigang pabalat na ito, may nagtatagong isang panig na talagang kaiba, isang mas madilim na aspeto ng ugali ng pusa at yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, paano nga ba nag-iba ang cute na nilalang na ito at naging halimaw? Ang pagbabago sa tingin ng mga tao sa pusa ay nagsimula noong inugnay na sila sa katandaan at kamatayan. Hindi tulad ng mga aso na simbolo ang walang hanggang katapatan, ang mga pusa ay malaya. Kaya nilang umalis sa bahay at bumalik lang kung kailan nila gusto. Bukod pa rito, nabubuhay sila ng matagal para sa panahong iyon. Ang matandang pusa na nabuhay pa pagkatapos mamatay ng amo nito ay nagsimulang pagdudahan. Napansin ng mga tao ang kakaiba nilang pag-uugali, ang pagtayo nila sa dalawang paa para abutin ng pagkain, o ang paggawa nila ng ingay na parang boses ng tao. Ang mga mata nilang umiilaw sa dilim at ang tahimik nilang paglakad ay lalong nagdagdag sa misteryo at takot. Dahil dito, kumalat ang mga tsismis na ang matatandang pusa ay nagkakaroon ng supernatural na kapangyarihan at hindi na simpleng hayop. Dito isinilang ang bakineko, ang pusa halimaw. Ayon sa mga alamat,
Kahit anong pusa ay maaaring maging bakeniko kung ito'y nabuhay ng matagal. Karaniwan ay lampas 13 taon o kung umabot ito sa isang tiyak na timbang o at ito ang pinakamahalaga kung ito ay may napakahabang buntot. Pinaniniwalaang sa buntot nito nag-iipon ang mahiwagang enerhiya. Kapag naging bakeniko na, nagkakaroon ang pusa ng iba't ibang nakakatakot na kakayahan. Maaari itong lumaki ng kasing laki ng tao, lumakad sa dalawang paa, makagawa ng parang multong bolang apoy, at ang pinaka nakakakilabot, magsalita sa wika ng tao. Madalas, naghihiganti ang bakeniko sa mga taong umabuso o nagmalupit sa kanila. Kaya nilang mag-anyong na mayapang miyembro ng pamilya para mabaliw ang kanilang mga kaaway o di kaya'y kainin na lang ang kanilang amo at agawin ang pwesto nito. Pag-usapan pa natin ng mas detalyado ang mga kakayahan ng mga nilalang na ito. Ang mga bakeniko ay talagang eksperto sa ilusyon at panlilin lang. Hindi lang sila basta nakakapagsalita, kundi may kakayahan din silang magsumpa ng tao. Isa sa pinaka nakakakilabot nilang abilidad ay ang necromancy. Ayon sa paniniwala, kayang buhayin ng isang bakeniko ang patay sa pamamagitan lang ng pagtalon sa ibabaw ng bangkay. Kaya naman, mahigpit na ipinagbabawal na mapalapit ang pusa sa mga katawan ng yumao bago ilibing. Sinasabi pa ng mga alamat na pinapasayaw nila ang mga bangkay na nagdadala ng matinding takot sa mga nabubuhay. Bukod pa riyan, mahilig silang uminom ng langis mula sa mga lampara at pinaniniwalaan na ito ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Isipin mo na lang ang eksena. Sa gitna ng kadiliman, makikita mo ang pusa mo na nakatayo sa dalawang paa at hinahalo ang langis mula sa sulo. Sigurado, pagkatapos niyan, mahihirapan ka ng makatulog ng mahimbing. Ang isa sa pinakatanyag at pinakakakilabot na kwento tungkol sa Bakeniko ay ang multong pusa ng Nabeshima. Ito ay tungkol sa isang prinsipe ng angkang Nabeshima na may paboritong kinakasama. Subalit, may isang pusa na pag-aari ng kanyang kaaway ang pumatay sa dalaga. Ininom ang dugo nito at kinuha ang kanyang anyo. Tuwing gabi, nilalapitan ng pusang demonyo ang prinsipe at dahan-dahang sinisipsip ang kanyang esensya ng buhay, dahilan upang siya ay unti-unting manghina at magkasakit. Walang sino man ang makapagsabi kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang karamdaman. Tanging isang tapat na gwardiya lamang ang nakapuna na tuwing gabi ang anino ng kinakasama, Sanshoji, dingding na papel, ay may hugis ng pusa. Sa huli, nabunyag ang panluloko at matagumpay na napaalis ang demonyong pusa. Dahil sa kasikatan ng kwentong ito, paulit-ulit itong itinanghal sa Kabuki Theater at hanggang ngayon ay isa pa rin itong klasiko ng kaidan, ang genre ng Japanese horror. Dahil sa mga nakakatakot na kwentong ito, nag-uugat sa mga tao ang isang matibay na paniniwala na kapag mas mahaba ang buntot ng pusa, mas malaki ang taglay nitong mahiwagang kapangyarihan at mas mataas ang tsansang maging demonyo ito. Ang takot na ito ay lumala ng husto na nagresulta sa pag-usbong ng isang buong lahi ng pusa. Dahil dito, ang Japanese bobtail na may maikli, baluktot at parang pompon na buntot ay itinuring na ligtas na pusa. Naniniwala ang mga tao na kung walang mahabang buntot, hindi ito makakaipon ng sapat na enerhiya para maging bakineko. Kaya, ang mga kuting na may mahabang buntot ay madalas na pinuputulan nito upang mapigilan ang pagbabagong anyo. Bagamat medyo malupit, ito ay isang kapansin-pansing halimbawa kung paano direktang nakakaapekto ang mitolohiya sa totoong mundo at maging sa pagpapaunlad ng lahi ng mga hayop.
Pero kung inakala mong ang bakeniko na ang sukdulan ng katatakutan, nagkakamali ka. Mayroon pang nilalang na mas sinauna at mas makapangyarihan. Ito ang Nekomata. Hindi tulad ng bakeniko na nanggaling lang sa pagbabagong anyo ng isang alagang pusa. Ang Nekomata ay talagang isang demonyong nilalang na sa simula pa lang. Ang pinakapansin-pansin na katangian nito ay ang hating sanga nitong buntot. Sinasabing kapag nahati ang buntot ng isang matandang pusa, umaabot na ito sa pinakamataas na antas ng demonyong ebolusyon. Ang Nikomata ay mas masama at mas malakas kaysa sa Bakeneko. Kung ang Bakeneko ay kadalasang naghihiganti lang sa mga tiyak na pagkakamali o pag-aapi, ang Nekomata ay basta na lang nasisiyahan sa paghahasik ng kaguluhan at pagpapahirap sa mga tao. Kaya, ano nga ba ang mga mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang demonyong pusang ito? Una, ang pinagmulan. Ang Bakeneko ay likha ng mundo ng tao, isang pagbabagong anyo mula sa isang alagang pusa. Samantala, ang Nikomata ay madalas inilalarawan bilang isang espiritu ng bundok, isang yokai, na likas na mailap at masama ang loob sa tao. Pangalawa, ang kapangyarihan. Taglay ng Nekomata ang lahat ng kakayahan ng Bakeniko, ngunit sa mas matinding antas. Hindi lang sila naglalabas ng maliliit na apoy, nagdudulot sila ng matinding sunog na kayang tupukin ang buong nayon. At kung ang Bakeneko ay nagpapalit anyo para makapanlin lang, ang Nekomata naman ay ginagawa ito para lamang maglibang, naghahasik ng kaguluhan at kamatayan. Sa madaling salita, kung ang Bakeneko ay maituturing na ghost o espiritu lang ng naghihiganti, ang Nekomata naman ay isang ganap na demonyo na nagmula sa kailaliman ng impyerno. Ang mga alamat tungkol sa mga Nekomata sa kabundukan ay talagang nakakakilabot. Nagkukuwento ito tungkol sa mga dambuhalang pusa na kasing laki ng tigre na naninirahan sa kaibuturan ng mga bundok at nangangaso ng tao. Ginagaya raw nila ang iyak ng sanggol para akitin ang mga manlalakbay sa bitag, saka sila aatakihin at lalamunin. Sinasabing ang mga nilalang na ito ay napakatalino, kaya nilang intindihin at hulaan ang mga kilos ng tao. Sila ang mismong representasyon ng mailap at di mapaamong kalikasan na kalaban ng sibilisasyon. Ang mga kwentong ito ay nagsilbing babala para sa mga nangahas na maglakbay ng masyadong malalim sa hindi pa natutuklasang gubat sa kabundukan. Ang imahe ng dambuhalang pusang kumakain ng tao ay nanatiling nakatatak sa Japanese folklore bilang isa sa pinakamapanganib na yokai. May isa pang kawili-wili at madilim na ugnayan ang mga pusa sa kulturang Hapon. Iyon ay ang koneksyon nila sa tinatawag na mga distrito ng aliwan or pleasure quarters. Madalas mag-alaga ng pusa, bilang alaga ang mga geisha at mga kurtisana. Ang mga pusa, tulad nila, ay itinuturing na mga nilalang na puno ng ganda at misteryo na namumuhay ng ayon sa sarili nilang batas. May isang lumang alamat tungkol sa isang geisha na hindi sinasadyang napatay ng kaniyang amo. Inakala kasi ng amo na sinasalakay ng tapat na pusa ang geisha, pero ang totoo, sinubukan lang pala ng pusa na bigyan ng babala ang kaniyang may-ari tungkol sa isang ahas na nasa kisame. Nang mamatay ang pusa, nanatili ang kaluluwa nito para maghiganti sa umapi. Ipinapakita ng kwentong ito na kahit sa gitna ng paghihiganti, ang katapatan ng pusa ay maaaring maging puwersang nag-uudyok na nagdaragdag ng trahedya at lalim sa kanilang malademonyong imahe. Napakatindi ng paniniwala na may koneksyon ang mga pusa sa daigdig ng mga patay. Bukod sa sinasabing may kakayahan silang buhayin ang mga patay, pinaniniwalaan din na kaya nilang nakawin ang kaluluwa ng isang taong nag-aagaw buhay.
May kaugnayan din sila sa vampirismo. Isang alamat ang nagkuwento tungkol sa isang pusang vampira na tuwing gabi ay umiinom ng dugo ng mga natutulog hanggang sa unti-unti silang mamatay. Dahil sa matitinding paniniwalang ito, nagkaroon ng tradisyon sa Japan na huwag iwanan ang pusa sa iisang silid kasama ang isang bangkay. Natatakot ang mga tao na baka hindi lang nito lapastanganin ang katawan, kundi pati na rin makuha ang kaluluwa ng yumaong tao at pigilan itong makapagpahinga ng mapayapa. Ang pagbalanse ng mga pusa sa pagitan ng dalawang daigdig, ang buhay at kamatayan, ang siyang nagpapatindi sa kanilang imahe sa mitolohiya bilang nakakatakot. Pero kasabay nito'y kaakit-akit. Gayunpaman, huwag nating akalain na takot lang ang nararamdaman ng modernong Hapon sa mga pusa. May mga lugar kung saan ang pagpupugay sa kanila ay umaabot sa suktulan. Isang matingkad na halimbawa ay ang isla ng Tashirojima na mas kilala bilang Cat Island o Isla ng Pusa. Sa islang ito, ang populasyon ng mga pusa ay ilang ulit na mas marami kaysa sa tao. Ang mga lokal na naninirahan na karamihan ay mangingisda ay naniniwalang ang mga pusa ay nagdadala ng swerte at magandang huli. Ipinagbabawal ang pag-aalaga ng aso sa buong isla at sa gitna nito ay may nakatayong dambana ng pusa. Inialay ito sa isang pusang hindi sinasadyang namatay matapos mabagsakan ng bato. Ang lugar na ito ay isang buhay na patunay na ang maliwanag na imahe ng pusang tagapagtanggol ay nananatiling matibay sa kultura ng Hapon at nagkakasundo itong perpekto sa madidilim na alamat mula sa nakaraan. Ang dualidad na ito ay kitang-kita sa modernong pop culture, lalo na sa anime at manga. Sa isang banda, mayroon tayong mga cute at matatalinong pusang tumutulong, gaya ni na Luna mula sa Sailor Moon or si Gigi mula sa Kiki's Delivery Service. Sila ang nagsasakatawan ng mga positibong katangian, karunungan, katapatan, at magic na proteksyon. Sa kabilang banda naman, aktibong ginagamit ng horror genre ang mga imahe ng Bakeneko at Nekomata. Halimbawa, sa anime na Mononoke, nakatuon ang isang arc sa investigasyon ng kaso ng demonyong pusang Bakeneko. Ang mga modernong autor ay napakagaling maglaro sa kontrast na ito, na gumagawa ng mga karakter na sabay-sabay, nakaakit-akit at nakamamatay, na siyang perpektong nagpapahayag ng esensya ng kanilang mitolohikal na pinagmulan. Kaya, bakit nga ba pusa? Bakit sila ang naging sagisag ng ganito kahirap at salungat na simbolismo? Ang sagot ay nasa kalikasan na mismo nila. Ang mga pusa ay mga nilalang na nasa hangganan. Namumuhay sila sa tabi ng tao, ngunit kailanman ay hindi sila lubusang nagpapasakop. Ang kanilang kalayaan, ang paglabas-labas sa gabi, ang tahimik na pagkilos, at ang mga matang kumikinang sa dilim ay laging nagdudulot sa tao ng paghanga at sinaunang takot. Sa isang iglap, napakalambing nila. Sa sumunod naman, sila'y malamig at malayo ang loob. Sila ang maliliit na mandaragit na naninirahan sa ating mga tahanan. Ang panloob na pagiging dalawa nilang ito ang nagpatunay sa kanilang pagiging perpektong canvas para iproyekto ang mga takot at pag-asa ng tao para sa mga kwento ng kabutihan at kasamaan, ng katapatan at pagtataksil. Sa huli, ang tanong na Diyos ba o demonyo ay walang simpleng sagot. Sinasabi sa atin ng mga kwentong bayan ng Hapon na ang isang pusa ay nagiging salamin ng pagtrato mo sa kanya. Kung mamahalin at aalagaan mo ang iyong pusa, magiging manekiniko mo siya, magdadala ng swerte at magpoprotekta sa iyong tahanan. Ngunit kung magpapakita ka ng kalupitan o sasaktan mo siya, maghanda kang harapin ang mapaghiganting spirito
ng bakineko na magmumulto sa iyo mula sa dilim. Kung tutuusin, ang mga alamat tungkol sa pusa ay hindi lang simpleng panakot sa gabi. Ang mga ito ay malalim na aral tungkol sa karma, sa pananagutan, sa ating mga ginagawa, at sa katotohanang maging ang pinakamaliit at tila walang kalaban-labang nilalang ay maaaring magtaglay ng napakalaking kapangyarihan, kayang lumikha at magwasak. Kaya naman, napakagaling ng ating paglalakbay mula sa pagiging sagradong tagapagbantay ng mga scroll at paborito ng mga emperador hanggang sa pagiging nakakatakot na mga shapeshifter na kayang kontrolin ang mga patay. Nakita natin ang dalawang magkaibang mukha ng mga pusa sa hapon. Sa isang banda, nariyan ang Maneki-Neko, isang kaakit-akit at mabait na simbolo ng swerte na isinilang mula sa kwento ng katapatan at pasasalamat. Sa kabilang banda naman, ang Bakeneko at Nekomata, mga nakakatakot na demonyo na nag-ugat sa takot, kalupitan, at sa misteryosong katangian ng mga pusa mismo. Itong hindi kapani-paniwalang pagiging dalawa mula sa Diyos hanggang sa halimaw ay marahil ang pinakamahusay na naglalarawan sa tunay na esensya ng mga misteryosong hayop na ito na kasama nating namumuhay. Salamat at natapos mo ang panunood ng video na ito. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell. Ngayon, heto ang tanong. Tingnan mo ang pusa mo. Sa tingin mo, ano kaya ang magiging papel niya sa mitolohiyang Hapon? Isang Diyos ng swerte o isang tuso at masamang demonyo? Komento ang pinakamatitindi mong teorya sa ibaba. Gusto kong basahin yan.